Ilang grupo ang naghayag ng agam-agam sa posibilidad na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos naman wala raw duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tila nakahinga ng maluwag si Pangulong Bongbong Marcos nang magdaos ang Senado ng special session nitong Miyerkules. Nangamba raw ang Pangulo na patuloy na maiipit ang mga priority bill ng administrasyon kung hindi pa magsesyon ang Senado. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. Kasama sa lumutang na usapin noong special session ang posibilidad na si Senador Cheese Escudero ang italagang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero ilang grupo ang naghayag ng agam-agam kung si Escudero muli ang magiging presiding officer, lalo na raw sa naging asal ni Escudero sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong isang taon, kung saan naging dahilan daw ng pagkaantala ng proseso ang umanay baluktot niyang interpretasyon noon ng forthwith na sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Escudero. Pero sabi ng Pangulo, walang duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. In terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. Kaugnay naman ang sinabi rin ni Senador Ping Lacson na si Senador Kiko Pangilinan ang napipisil nilang maging impeachment manager. Sinabi ni Pangilinan na dati na raw yang iminungkahi at pag-uusapan pa raw. Sa ngayon, 13 ang miyembro ng mayorya at 11 naman ang miyembro ng minorya sa Senado. Sa ilalim ng 1987 Constitution, 2/3 ng mga miyembro ng Senado ang dapat bumoto pabor sa pag-convict sa na-impeach na opisyal. Pero isa sa mga tanong ngayon ay kung ilan talaga ang pagbabatayang kabuang bilang ng mga senador. Ngayong suspendido si Senador Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa sa gitna ng kinakaharap na ICC warrant. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat isama sa pagbabatayang bilang ang mga senador na may legal impediment. Well, it depends on how many have been disqualified by legal impediment. Isa pa lang ngayon ang bilang ko, si Jinggoy. Whether sabi nila, you cannot vote as a senator, but as a senator judge, hindi naman pwede. Kasi to be a senator judge, you must be a senator first. So, pag sinabi ng Korte Suprema, you cannot hold office, sinabi ng Plunder Law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. So, dapat yan, Jinggoy cannot, he will not be counted in determining the 2/3. Kasi there is a legal disqualification, legal impediment. Kaugnay naman sa sitwasyon ni De La Rosa, sabi ni Carpio, Actually, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he is not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. isa pang tanong ay kung pwedeng ipa-inhibit ang isang senator judge, lalo't di may kakailang may mga senador na kaalyado o di kaya ay kritiko ng vice-presidente. Ayon sa isang professor ng constitutional law sa University of the Philippines, pwede itong gawin pero hindi pwedeng ipilit sa isang senator judge. They can do that. Kasi kahit sa ordinary trial naman kung mayroong grounds to inhibit, you raise it. Pero, and in the end, parang yung decision sa doon sa judge na pinapa-inhibit. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.